Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Cardinal Tagle, pinili ni Pope Leo XIV bilang bagong titular ng Albano. Medical groups, inihayag na hindi gamot sa TB ang gatas kasunod ng naglipa ng misinformation. 3 anyos na bata na italang unang kaso ng Mpox sa Zamboanga, Sibugay. Gen 41 Save Thy Souls Project na mahagi ng mga sapatos sa mga altar servers sa Pasay City. PBBM, pinangunahan ng kick-off ceremony ng Palarong Pambansa 2025. At US President Trump, pinagbantaan ang 50% tariff sa EU goods. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kinumpirma ng Department of Health Regional Office ng Zamboanga, Sibugay ang pinakaunang kaso ng monkeypox o Mpox na naitala sa lugar. Naiulat ito mula sa 3-year-old na batang babae na residente ng bayan ng Tungawan. Ayon sa Provincial Health Office, kasalukuyan na itong nagpapagaling. Inalerto na ng Regional Health Office ang lahat ng provincial units nito para mabantayan pa ang posibleng kaso ng Mpox. Samantala, hinimok na rin ng Zamboanga City Government ang mga residente ng lungsod na maging maingat at sumunod sa health protocols. Pinabulaan na naman ang Philippine College of Physicians at Philippine College of Chest Physicians Council on Tuberculosis ang naglipa ng maling impormasyon na ang pag-inom umano ng gatas ay gamot sa tuberculosis o TB. Paglilinaw ng grupo, hindi gamot sa TB ang gatas at ang sakit na ito ay sanhi ng isang uri ng bakterya na karaniwang nakakaapekto sa baga. Dagdag pa ng mga eksperto, ang gatas ay sumusuporta lamang sa kalusugan ng buto at hindi isang alternatibo para gamutin ang TB. Samantala, itinalaga ni Pope Leo XIV si Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong titular of Albano. Si Tagle ang pumalit sa titulong dati na ring hinawakan ni Pope Leo simula pa nitong Pebrero. Kasalukuyan na ring pro-prefect ng Dicastery for Evangelization si Tagle. Sa pagtatalaga kay Tagle, muling kinikilala ang kanyang mahalagang papel sa simbahang Katolika. Matatandaang isa rin siya sa mga kardinal na napipintong maging Santo Papa. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Month of Ocean and International Day for Biological Diversity, nagsagawa ng sabayang coastal and urban clean-ups ang Department of Environment and Natural Resources Caraga sa halos 6 na kilometrong baybayin sa rehiyon. Layon ng kaganapan na isulong ang mga hakbang upang mapangalagaan ang marine ecosystems, gayon din ang masolusyonan ang polusyon, makapagbigay ng inspirasyon sa mga komunidad at pangalagaan ang kalikasan. Samantala, umabot sa 2.5 meter tons na basura ang nakolekta ng nasa 1,000 volunteers. Naglaan ang Bureau of Customs ng 25 na bagong service vans upang mapabuti ang transportasyon ng mga tauhan at gamit sa iba't ibang outports sa buong bansa. Pinangunahan ni Deputy Commissioner Michael Fermin ang inspeksyon ng mga sasakyan noong May 15 sa BOC compound sa Maynila. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mga pangunahing programa ni Commissioner Bienvenido Rubio para sa 2025 na naglalayong paigtingin ng efficiency at kapakanan ng mga empleyado. Sa ating ulat panahon, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas, Mindanao at Palawan ngayong araw. Samantala, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. US President Trump, pinagbantaan ang 50% tariff sa EU goods.
PBBM, pinangunahan ang kick-off ceremony ng Palarong Pambansa 2025. Gen 4-1 Save Thy Souls Project na mahagi ng mga sapatos sa mga altar servers sa Pasay City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.